Kinabukasan, maagang nagmaneho si Jiang papunta sa bahay ng matanda. Huminto ang makinang na itim na sasakyan sa tapat ng isang luma at halos gumuguhong apartment building. Pagbaba niya, tumingala siya sa gusaling halatang pinaglipasan na ng panahon. Grabe, ang hirap puntahan nito. Buti na lang may GPS, kung wala, hindi ko siguro mahahanap to, bulong niya sa sarili. Wala pang elevator ang gusali kaya napilitan siyang maglakad paakyat. Habang umaakyat ng ilang palapag, na-realize niya kung gaano kahirap ang buhay ng matanda. Hindi lang mura ang nakuha nitong paupahan, pinili pa nito ang pinakaitaas na palapag. Sa wakas, narating niya ang pintuan ng unit ng matanda. Itataas na sana niya ang kamay para kumatok pero natigilan siya. Naalala niyang nasa loob ng lihim na compartment ng maliit niyang singsing ang lahat ng mahahalagang supply. Agad niyang iniikot ang singsing sa daliri. Ayaw niyang maglabas ng gamit sa harap ng matanda, baka magdulot pa ng tanong o gulo. Pinag-isipan niyang mabuti at napagdesisyonan na mas mabuting ilabas muna ang mga materyales bago siya pumasok. Kumikinang ang singsing sa kanyang daliri at, sa isang iglap, lumitaw ang 12-dosenang maayos na nakasalansang kahon sa harap niya. Sa loob ng bahay, narinig ang 3 katok. Abala sa gawaing bahay, nagmamadaling lumapit ang matanda. Malakas itong sumigaw, tuloy lang. Sandali lang, ha. Inakala nitong ang may-ari ng paupahan ang kumakatok para maningil ng renta. Hindi pa nga nito idinidilat ng buo ang mga mata, bulong pa nito, babayaran ko po ang renta sa susunod na linggo. Tahimik lang si Jiang, hindi gumagalaw. Nang tuluyan ang magbukas ang mata ng matanda, nagulat ito, hindi pala iyon ang inaasahan niya. Napalawak ang mga mata nito at maingat na sabi, hindi ba kayo si Mr. Jiang? Pagbukas ng pinto, nanlaki lalo ang mga mata ng matanda sa kanyang nakita, 12-dosenang kahon na nakaharang sa pasukan. Mr. Jiang, nandito kayo, pero, ano to? Maari bang ipaliwanag ninyo? Tanong nito, halatang litong-lito. Bitbit ang isang kahon, pumasok si Jiang at sabi, ipapaliwanag ko mamaya. Unahin muna nating ipasok lahat to, ayokong makita ng mga kapitbahay. Nakatingin lang ang matanda, hawak pa rin ang doorknob. Pagkatapos ng ilang minuto, nailipat nila lahat ng kahon sa loob. Maingat na tinulungan ni Jiang ang matanda na ayusin ang mga ito. Nang matapos, huminga ng malalim ang matanda at sabi, kayong mga kabataan talaga, ang tatatag. Kayang magbuhat ng ganito karami nang hindi man lang nagpapahinga. Nang masiguradong maayos na ang lahat, naglakad si Jiang paikat sa bahay. Nilapitan niya ang pinto, sinuri ito, at sinabi, maayos pa naman ang kwarto. Ang pinto, matibay na rin sa ngayon. Paglingon niya, nagsalita siya sa matanda at seryosong sabi, Lolo, may sasabihin ako sayo, makinig kang mabuti. Nanlaki ang mga mata ng matanda, halatang curious. Nagpatuloy si Jiang, itong mga supply, siguraduhin mong magagamit ng tama. Kahit kalahating taon ka lang mabuhay, hindi magiging problema. Simula bukas, magbabago na ang mundo. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil napansin niya ang isang litrato sa mesa. Natigilan siya. Napansin ng matanda na bigla itong tumahimik kaya tanong nito, may problema ba, Mr. Jiang? Ilagay mo muna yung mga gamit sa bahay mo. Sa loob ng 1 buwan, may lilipat na natin yan sa bago mong tirahan. Pero nanatiling nakatitig si Jiang sa litrato, larawan iyon ng matanda at ng apo nito. Halos hindi siya makapaniwala. Ang batang babae sa larawan ay kamukhang kamukha ng dati niyang kasama sa pagtatayo ng ligtas na base laban sa mga zombie. Hindi, imposible, mahina niyang bulong. Kinuha niya ang litrato at tinanong ang matanda, pasensya na, pero, ang pangalan ba ng apo ninyo ay Meng Shanshan? Nanlaki ang mata ng matanda sa gulat, paano mo nalaman? Hindi ko pa naman nababanggit ang pangalan niyang Shanshan. Tumigil sandali si Jiang at saka ngumiti ng mapait, tama nga, kayo pala ang lolo ni Shanshan. Biglang naging seryoso ang mukha niya. Tinanong niya agad, nasaan po siya ngayon? Sumagot ang matanda, nag-aaral pa siya sa probinsya. Hinihintay lang na matapos ayusin ang bahay para makalipat na siya rito. Malapit na ring matapos ang papeles. Sa kanyang nakaraang buhay, nakilala ni Jiang si Shanshan noong pareho na silang mag-isa, wala ng pamilya o mahal sa buhay na natira. Naalala niya pa kung paanong nakaupo si Shanshan noon, nakayuko,
Umiiyak sa tumpok ng guho, paulit-ulit na sinisisi ang sarili, kasalanan ko, ako ang dahilan ng pagkamatay ni Lolo. Ayon sa kwento ni Shanshan noon, pinasok ng kanyang lolo ang okupadong high school para iligtas siya. Naitakas siya pero kapalit noon ay ang sariling buhay nito. Ang plano lang sana ni Jiang ay maghatid ng ilang buwang supply para sa kanilang dalawa, pagkatapos ay bahala na sila. Pero hindi niya inakalang ang apo ng matanda ay siya ring dating kasama niya, at dahil sa mga pagkakamali niya noon, namatay ito ng malagim. Maingat niyang ibinalik ang litrato sa pwesto nito at, sa tahimik na tono, nangakong sa buhay na ito, babawi siya sa lahat ng pagsisisi ni Shanshan. Pagharap ni Jiang sa matanda, may mabait ngunit seryosong tingin sa mga mata ni Jiang nang sabihin niya. Lolo, hindi ka na pwedeng lumipat sa bahay ko. Nagulat ang matanda, Mr. Jiang. Anong ibig mong sabihin? Nauuto ito, halatang kinabahan. Akala niya'y nagbago na ang isip ni Jiang at ayaw na nitong ibenta ang bahay. Agad siyang nakiusap, puno ng kaba ang mukha, Mr. Jiang, huwag naman. Maingat na inilagay ni Jiang ang kanyang kamay sa balikat ng matanda para pakalmihin ito. Seryoso siyang nagsalita. Pakinggan mo muna ako, simula bukas, ang mundong ito, magiging impyerno. Hindi na mahalaga kung kumusta ang bahay ko, o kung ano ang nangyayari sa eskwela ng apo mo. Wala nang saysay ang lahat ng yan. Natigilan ang matanda, hindi makapagsalita. Hindi alam ni Jiang kung naniniwala ito, pero halata ang pagkagulat sa mukha nito. Nagpatuloy si Jiang, mas mabilis na ngayon ang tono, kailangan mong sumama sa akin ngayon. Pupuntahan natin si Shanshan sa school niya, at maghahanap ako ng ligtas na lugar para sa inyo. Pero paano nga ba paniniwalaan ng isang normal na tao na bukas ay magugunaw na ang mundo? Kita sa mukha ng matanda ang kalituhan. Nagtanong ito, kunot noo. Jiang, ano bang sinasabi mo? Wala akong maintindihan. Sa totoo lang, mas nalilito si Jiang kaysa sa matanda. Alam niyang darating ang sakuna, pero wala siyang ideya kung paano ito ipapaliwanag. Matanda na si Lolo, marami na siyang hindi maiintindihan. Paano ko ba to ipapaliwanag? Bulong niya sa sarili. Kaya't tahimik niyang iniikot ang singsing sa kanyang daliri habang sinisikap gawing simple ang paliwanag. Alam mo ba ang salot ng tagutom? Tanong niya. Agad na sagot ng matanda, oo, alam ko yan. Habang patuloy na iniikot ang singsing, dagdag ni Jiang, kaya mo bang ilarawan kung gaano kahirap at kalupit ang buhay noon para sa mga taong nagugutom? Medyo nanigas ang matanda at dahan daw ang tumango, oo, pero panahon na ngayon ng kapayapaan at kasaganahan. Paano magkakatagutom? Hindi pa natatapos ang salita nito nang iunat ni Jiang ang kanyang kamay, nakaharap ang singsing sa gitna ng silid. Bigla, nagbago ang paligid, parang nahigop sa loob ng singsing ang lahat ng nasa bahay. Nanlaki ang mga mata ng matanda, bamuka ang bibig, at halos mawalan ng balanse. Naramdaman niyang parang umiikot ang mundo habang ang alikabok ay umiikot sa paligid nila. Saan napunta lahat ng gamit? Mr. Jiang, anong klaseng mahika to? Halos pasiga niyang tanong. Sa pamamagitan lang ng direktang pagpapakita ng ganitong himala nagsimulang maniwala ang matanda. Ipinakita ni Jiang ang kumikislap na singsing na kulay ube, at sa kanyang mga mata, kumislap ang tila berdeng enerhiya. Seryoso ako, Lolo, may kapangyarihan ako, at kaya kong hulaan ang mangyayari. Kung gusto mong mabuhay, at kung gusto mong mabuhay si Shanshan, kailangan mong sumunod sa akin mula ngayon. Matalim niyang tinanong, nasaan ang school ni Shanshan? Maya-maya, huminto ang itim na kotse ni Jiang sa harap ng paaralan ni Shanshan. Kasama niya ang matanda, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nakita. Halos hindi nito maalis ang tingin kay Jiang. Pagpasok ng kotse sa bakuran ng paaralan, mabilis silang bumaba. Anong grade si Shanshan? Nasaan ang dormitoryo niya? Alam mo ba kung saan yun? Tanong ni Jiang. Oo, alam ko, mabilis na sagot ng matanda. Tumango si Jiang, magmadali tayo. Sa kabilang banda, si Shanshan ay napapalibutan ng ilang rebelde sa paaralan. Sa harap niya, nakatayo ang isang babaeng naka-sportswear, may kasamang dalawang babaeng nakapalda na nakaharang sa daraanan. Sa likod nila, tatlong lalaking may hawak na baseball bat, mistulang gwardya ng dalawang babae sa unahan. Paglapit nila kay Shanshan,
Isang babaeng naka-provocative na ayos at makapal ang makeup ang tumitig ng masama sa kanya. Halos walang pasabi, bigla nitong sinampal si Shanshan ng malakas, dahilan para mapa-atras siya. Galit na galit ang rebelde at pasiga na sabi, walang kwenta ka. Hindi ko maintindihan kung bakit si Zhang Xiaocheng, ganyan kanya kagusto. Si Shanshan, tulad ng kanyang lolo, ay mabait at mahiyain. Kahit pula at namamagana ang kanyang pisngi, mahina siyang sumagot, sinabi ko na sayo, wala akong relasyon sa kanya. Siya lang ang may gusto. Itinaas ni Shanshan ang kamay para protektahan ang mukha, mahina ang pagtutol habang nagsasalita. Pero hindi pa siya natatapos nang biglang lumapit ang isa pang babae at sinipa siya ng malakas sa tiyan. Ano, magdedahilan ka pa rin, sigaw ng babae, mas lalo pang marahas. Napaupo si Shanshan sa sahig, namimilipit sa sakit. Lumapit ang babaeng nakaitim, galit na galit ang mga mata, at hinablot ang kanyang buhok. Mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakahawak. Anong ibig mong sabihin? Na si Zhang Xiaocheng ang sumusunod sa'yo at ini-ignore mo lang siya. Sigaw nito. Ang tanging nasabi ni Shanshan habang pilit siyang kumikawala sa dalawang agresibong babae. Pagdating ng matanda at ni Jiang, biglang may malakas na boses na sumigaw, Hoy! Anong ginagawa niyo sa apo ko? Napatigil ang dalawang babae at sabay na tumingin sa direksyon ng dalawa. Papalubog na ang araw nang dumating ang matanda at si Jiang. Nagmamadaling tumakbo ang matanda palapit. Nakilala siya ng babaeng nakatali ang buhok at may pangungot siya sa boses. Di ba yan ang walang silbing matanda? Dapat nasa bahay ka na, nagluluto ng hapunan. Nalito si Shanshan, Lolo, bakit ka nandito? Mariing itinuro ng matanda ang dalawang estudyanteng babae, anong ginagawa nyo? Bitawan nyo si Shanshan ngayon din. Kasunod niya si Jiang, halatang galit. Lumapit ang tatlong lalaking kanina pa nakabantay sa dalawang babae. Ang lalaking kulay ginto ang buhok, na halatang leader, ay casual na naglabas ng patalim at itinapat sa tiyan niya. Ang dalawa pa ay may itim na ekspresyon, pilit nagpapakitang matapang. Ang isa ay may baseball bat, handang umatake. Umalis kayo, wala kayong pakialam dito, matanda, mariing pagbabanta ng blondeng lalaki. Hindi na nakapagpigil ang matanda. Dahil sa galit sa panunulot sa apo niya, buong lakas siyang sumugod at tinulak ang blondeng lalaki. Pero masyadong marami ang kalaban. Itinaas ng lalaking may baseball bat ang armas nito, handang ihampas ng buong lakas sa ulo ng matanda. Tigilan mo yan, matandang kupo. Sigaw nito, walang kaawa-awa. Sa mismong sandali bago tumama ang palo sa leeg ng matanda, mabilis na sumulpot ang kamay ni Jiang at hinawakan ang bat. Mahigpit niyang pinigil ang dalawang kamay ng siga. Galit pero kontrolado ang boses niya. Ang babata niyo pa, pero imbes na mag-aral, natututo kayong maging siga. Tumawa ng pabalang ang dalawang kasama ng siga, haha. Saan galing tong mukhang patay gutom na to? Napakunot ang noo ng blondeng leader. Hindi ko alam na may kuya pala tong batang to. Pero ayaw pa ring bitiwan ng siga ang bat. Dahil doon, naiinis si Jiang. Sa isang malakas na sipa, lumipad ang lalaki at bumagsak ng malakas sa semento, kumaskas ang likod sa magaspang na lupa. Nakita ng dalawang natira kung gaano kalakas si Jiang, kaya nagsimulang silang kabahan. Buwisit, marunong pala to ng martial arts. Bulong ng isa na may buzzcut. Pero kahit kinakabahan, nagyayabang pa rin ang blondeng lalaki, sige, sabay natin to tapusin. Sinuri ni Jiang ang dalawang kalaban, isa may kutsilyo, isa may bat, nakaposisyon sa harap at likod niya. Pareho silang nag-aalangan. Unang gumalaw ang buzzcut mula sa likod, nagtaas ng bat para hampasin ang batok ni Jiang. Pero mabilis itong nasense ni Jiang, yumuko siya at nakailag. Sinubukan siyang sip-in ng lalaki pero pamalya. Mula nang lumakas ang katawan ko, parang napakadali na lang umiwas sa normal na tao, naisip ni Jiang. Hinablot niya ang kwelyo ng lalaki at sa isang mabilis na judo throw, tumilapon ito at bumagsak ng malakas sa lupa. Dalawa na ang out, isa na lang, ang blondeng leader. Kahit nakita na ang nangyari, matigas pa rin ang tingin nito at tinutukan siya ng patalim. Pero mabilis si Jiang. Sa isang iglap, inabot niya ang manggas ng lalaki at, sa pamamagitan ng isang malakas na sipa sa tuhod, napabagsak ito. Tumama ang ulo nito sa lupa ng may mabigat na tunog.
Tatlo na ang nakahandusay sa paanan ni Jiang. Tahimik siyang humakbang papalapit sa dalawang babae. Ang babaeng nakatali ang buhok ay nanginginig na, ramdam ang masamang mangyayari. Anong balak mong gawin? Nanginginig nitong tanong. Una, sinamantala ni Jiang ang pagkakataon para sampilan siya sa mukha. Napaling ang maganda niyang mukha sa lakas ng sampal, na mula at nagmarka mula sa sakit. Napatigil siya ng ilang segundo, nanlaki ang mga mata na para bang hindi siya makapaniwalang may ganitong lakas loob na hamampas sa kanya. Sunod, hinawakan ni Jiang ang ulo ng isa pang babae sa parehong paraan na ginawa nito kay Shanshan kanina. Mariin ang pagkakahawak niya at ibinaba ang boses, binubulungan ito ng may panguuyam, mahilig ka talagang humawak ng ulo ng tao, ano? Nagpumiglas ang babae, pilit kumikawala. Ngunit hinatak ni Jiang ang buhok niya at pinilit siyang sumulong. Napasigaw siya ng malakas, bitawan mo ako. Hindi naging maamo si Jiang sa kagaya niya. Balot ng pananakot ang mukha nito habang itinutok ang isang patalim sa kanyang leeg. Sa nakita niyang sandata, agad siyang nataranta. Nawala ang tapang niya, napuno ng luha ang mga mata, at napasigaw, kutsilyo. Anong balak mong gawin? Kalma at malamig pa rin si Jiang. Mabilis niyang iginuhit ang talam at kasabay nito, umalangaw ang sigaw ng babae. Sa paanan ng babaeng may mahabang buhok, parehong nasaksihan ni Shanshan at ng babaeng palalo ang ginawa ni Jiang. Halos hindi makatayo sa takot ang babaeng may buhok na nakatali, habang si Shanshan ay tinakpan ng mukha, nanginginig at takot na tumingin. Bumagsak sa semento ang babae, nakaluhod, at agad hinawakan ang kanyang ulo. Hindi siya makapaniwalang ang buhok na ilang taon niyang inalagaan ay naputol lang ng ganun kabilis ni Jiang. Napasigaw siya, ang buhok ko. Sa galit, nanlaki ang kanyang mga mata at sumigaw ng malakas kay Jiang, hayop ka. Paano mo nagawa to? Hindi kita patatawarin. Nakatayo sa harap niya, malamig at walang emosyon ang tingin ni Jiang. Ipinabagsak niya ang ilang hibla ng buhok sa sahig sa harap nito, saka malamig na sinabi, ang mahabang buhok ay pabigat lang para sayo. Humarap ang babae kay Jiang at agad na sumagot ng bastos, anong sinabi mo? Hindi siya pinatulan ni Jiang. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo, pero bago umalis ay tumingin muli at nag-iwan ng huling paalala, sa loob ng ilang araw, ang buhok na yan ang magiging dahilan ng buhay mo. Nanatili ang galit sa mukha ng babaeng rebelde, naghihintay na makaalis ito. Samantala, ang matanda ay nasa tabi pa rin ng kanyang apo. Nakalapit sa kanya si Shanshan, magkahawak ang mga kamay, at nakatingin kay Jiang na may paghanga. Hindi siya kinalimutan ni Jiang, tinawag niya ito sa malambot at pamilyar na tono, parang isang kamag-anak, Shanshan, fair na. Nagulat ang batang babae at agad nagtanong, saan tayo pupunta?